Isipin mo, isang ordinaryong gabi, pero bigla, isang mali lang na salita at ayun na, nasa gitna ka na ng isang emosyonal na bagyo. Familiar ba yan? Pakiramdam mo, may mga button sa relasyon na gustong-gusto pindutin ng partner mo. Pero paano kung sabihin kong ang gabay sa pag-diffuse ng mga button na yan ay naisulat na halos 2,000 taon na ang nakakaraan. Ngayon, hindi tayo mag-uusap tungkol sa sikolohiya mula sa mga glossy magazine. Sisilipin natin ang kaisipan ng mga sinaunang Romanong Stoic at aalamin kung paano makakatulong ang kanilang pilosopiya para iligtas ang iyong nerbiyos at marahil pati na rin ang iyong relasyon sa ika-21 siglo. Pangako ko, magugulat ka kung gaano sila kamoderno, itong mga taong nakasuot ng tunika. Kaya, sino ba ang mga Stoic at bakit natin sila dapat pakinggan? Sa madaling salita, sila ang mga dalubhasa sa pagpapanatili ng panloob na kapayapaan anuman ang mangyari sa labas. Mga emperador, alipin, general, para sa lahat ang Stoicism. Ang kanilang pangunahing ideya ay simple, tulad ng mundo. Hindi tayo naghihirap dahil sa mga pangyayari mismo, kundi dahil sa ating pananaw tungkol sa mga ito. Hindi ito tungkol sa pagiging isang robot na walang emosyon. Hindi. Ito ay tungkol sa pagiging piloto ng iyong mga emosyon, hindi ang maging pasahero nito. At ngayon, titingnan natin kung paano ilalapat ang superpower na ito sa pinakamagulong sona, sa pag-ibig at relasyon. Tara, diretso na tayo sa punto. Narito ang pinakamadalas na bitag sa anumang relasyon. Ginagawa ng kapareha mo ang nakakainis. Nakakainis na naman. Hindi iniligpit ang kinainan. Nakalimutan ang pakiusap mo. May nasabing hindi angkop sa harap ng mga kaibigan ninyo. At ano ang nararamdaman mo? Kawalan ng magawa. Pagkadismaya. Sama ng loob. Pakiramdam mo ay paikot-ikot ka lang, sinisikap baguhin ang kapareha mo. Ngayon, isipin mong may lumapit sa iyong isang matalinong tao. At hindi lang basta matalino, kundi isang tao na dating alipin pero sa lakas ng kanyang isip ay naging isa sa mga pinakadakilang pilosopo. Ang pangalan niya ay Epictetus. At sasabihin niya sa iyo, hindi ang kapareha mo ang problema. Ang problema ay nasa kung saan ka nakatuon. Siya ang bumuo ng una at ginintuang tuntunin ng Stoic Club pagdating sa relasyon. Ito ay paghiwalayin at pagharian. Ngunit hindi ang kapareha mo ang dapat mong pagharian, kundi ang sarili mong mundo. Itinuro ni Epictetus na ang lahat ng bagay sa mundo ay nahahati sa dalawang simpleng kategorya. Una, ang nasa ating kontrol, at ikalawa, ang lubos na wala sa ating kontrol. Maging tapat tayo. Sa kategoryang wala sa ating kontrol ay halos lahat ng bagay na may kinalaman sa ibang tao. Ang kanyang kalooban, ang kanyang mga nakasanayan na nabuo sa loob ng maraming dekada, ang kanyang nakaraan, kung ano ang iniisip ng kanyang ina tungkol sa iyo, ang kanyang reaksyon sa iyong mga salita, ang pagtatangkang kontrolin ng mga ito ay parang pagsubok na kontrolin ng panahon. Gugugol ka lang ng napakaraming enerhiya, mapapagod ka lang ng husto, at wala pa ring magbabago. Ano naman ang nasa ating kontrol? Ilan lang, ngunit ito ang pinakamahalaga. Ang sarili mong kaisipan, ang sarili mong mga paghuhusga, ang sarili mong mga kilos, ang iyong reaksyon sa basong iyon na naiwan sa mesa. Maaari kang sumabog sa galit o maaari mo itong tahimik na iligpit at sabihin sa sarili, baso lang ito, hindi nito idinidetermina ang ating relasyon. Maaari kang magtampo sa mga salita ng kapareha mo o maaari mong sabihin, hindi ko nagustuhan ang narinig ko. Pag-usapan natin. At dito nagaganap ang tunay na mahika. Sa oras na huminto ka sa pagbanga ng ulo sa pader ng mga bagay na hindi mo kayang baguhin, napakalaking enerhiya ang mababakante sa iyo.
Titigil ka sa pagdurusa mula sa sarili mong mga inaasahan. Aalis ang sama ng loob dahil ang sama ng loob ay resulta ng iyong paghuhusga na hindi patas ang pakikitungo sa iyo. Nagsisimula kang makita ang sitwasyon ng malinaw, narito ang katotohanan, baso sa mesa. At narito naman ang sarili kong kwento na binuo ko mula sa katotohanan ito. Hindi niya ako pinahahalagahan. Wala siyang pakialam. Ang isang stoic ay nagtuturo na hindi ang katotohanan ang dapat mong pagtuunan, kundi ang kwentong ito. Hindi ito nangangahulugan na kailangan mong tiisin ang lahat. Hindi. Hindi iyon ang punto. Okay, maganda pakinggan ang teorya, ang paghihiwalay sa mga bagay na kaya mong kontrolin at sa mga hindi. Pero, maging tapat tayo. Hindi naman tayo robot. Ano ang gagawin mo kung balot ka na ng galit? Kung kumukulo na ang dugo mo at ang tanging kaya mong kontrolin ay ang pagnanais na ibato ang pinakamalapit na bagay sa dingding? Sa mga sandaling iyon, nawawala ang katinuan at pumapapel ang puro at matinding emosyon. At dito na pumapasok ang isa pang dakilang stoic, si Seneca, ang taong naging guro mismo ni Emperor Nero. At maniwala ka, kung may sino man mang may alam tungkol sa pagkontrol sa galit, ito ay ang taong araw-araw na nakikipag-ugnayan sa isa sa mga pinakamabagsik na tirano sa kasaysayan. Ang kanyang pangunahing solusyon, ang kanyang pangunahing sandata laban sa galit ay napakasimple, ang paghinto o pagbibigay puwang. Sabi ni Seneca, ang pinakamabisang lunas sa galit ay ang pagpapaliban. Pag-isipan mo yan, ang pagpapaliban. Hindi mo pinipigilan ang galit, hindi mo binabaliwala. Basta't ilalagay mo lang ito sa pause o pansamantalang ipapahinga. Bago ka sumagot sa isang panunukso, bago ka magbitiw ng akusasyon, bago mo ihampas ang pinto, huminto ka muna. Tumahimik. Ano ang nangyayari sa sandaling iyon? Ang galit ay isang biglaang bugso. Para itong short circuit sa utak, kung saan ganap na sinasakop ng emosyonal na bahagi ang kontrol. Sumisigaw ito. Lumaban, depensahan ang sarili, gumanti. Ang paghinto ay parang isang emergency switch. Lumilikha ito ng napakaliit na agwat sa pagitan ng stimulus, isang nakasasakit na salita mula sa iyong kasama at ng iyong mapaminsalang reaksyon. Sa maliit na agwat na ito, sa isang segundo ng katahimikan, nagagawang makabalik ng iyong katinuan. Nagtatanong ito, ano ang mapapala ko sa pagsigaw ko ngayon? Masusolusyunan ko ba ang problema o lalo ko lang itong palalalain? Ang gusto kong sabihin ba ay totoo o gusto ko lang manakit ng mas malalim? Payo mismo ni Seneca. Kung nararamdaman mong kumukulo na ang dugo mo, umatras ka ng kaunti. Pumunta sa ibang silid. Sabihin, kailangan ko ng 5 minuto para kumalma. Huminga ng malalim. Magbilang hanggang 10. Gumawa ng anumang makaputol sa agarang reaksyon sa galit na kadena. Dahil ayon mismo kay Seneca, ang galit na binigyan ng oras ay lumalamig. Nawawalan ito ng bisa. At sa loob lang ng ilang minuto, makakabalik ka sa usapan hindi bilang isang nagngangalit na hayop, kundi bilang isang makatwirang tao na gustong lutasin ang problema, hindi lang manalo sa pagtatalo. Ito ay isang simple, ngunit napakalakas na teknik na nakasalba ng mas maraming relasyon kaysa sa lahat ng mga bulaklak at paghingi ng tawad na pinagsama-sama. Mabuti, natutunan na nating kontrolin ang galit. Pero paano naman ang mga mas tahimik pero hindi kukulangin sa pagkasira na kalaban ng relasyon? Yung mga naninirahan sa loob ng ating isip. Ang tinutukoy ko ay ang selos, ang pagdududa, at ang walang katapusang pag-aalala sa iniisip ng ibang tao. Ano kaya ang iisipin ng mga kaibigan ko? Baka hindi pala ako ganoon kaimportante sa kanya. Bakit niya nilike ang litrato ng babaeng yan?
Ang mga ganitong kaisipan ay kayang lasunin kahit ang pinakamatibay na pagsasama. At dito pumapasok ang tunay na matinding sandata ng Stoicismo. Mismo ang emperador ng Roma, si Marcus Aurelius, isang taong namuno sa isang malawak na imperyo, nagkampanya sa giyera. Ngunit sa kabila nito, tuwing gabi ay nakakahanap ng oras upang magsulat sa kanyang personal na tala-arawan. Isang tala-arawan kung saan niya sinasanay ang kanyang isip tulad ng pag-ensayo ng isang sundalo sa kanyang katawan. Ang kanyang pangunahing prinsipyo ay matibay. Ang mga panlabas na pangyayari ay hindi kakayang saktan sa anumang paraan. Tanging ang sarili mong paghuhusga sa mga pangyayaring ito ang nagdudulot sa iyo ng sakit. Magbigay tayo ng isang simpleng halimbawa. Masayang nakikipag-usap ang iyong partner sa ibang tao sa isang party. Sa esensya, ito ay isang katotohanan lang. Dalawang taong nag-uusap, pero ikaw mismo sa iyong isip ang nagpapalit sa katotohanan ito upang maging isang trahedya. Nilalagyan mo ito ng mga label. Ito ay panlalandi. Wala akong halaga sa kanya. Nasira ang gabi namin. At ang mga label na ito, ang mga paghuhusga mong ito, ang siyang nagpapahirap sa iyo. Hindi ang mismong usapan, kundi ang iyong interpretasyon. Paulit-ulit na pinapaalala ni Marcus Aurelius sa kanyang sarili, kung may nagpapalungkot sa iyo, hindi ang pangyayari mismo ang may kasalanan, kundi ang iyong opinyon tungkol dito. At nasa kapangyarihan mong baguhin ang opinyong iyon anumang oras. Isipin mo kung gaano ito kamakapangyarihang kasangkapan. Hindi ka na masasakatan ng mga salita ng iba, tabinging tingin o mga sitwasyong may dalawang kahulugan. Dahil nauunawaan mo, ito ay panlabas na impormasyon lang. At kung paano ka magre-react dito, ikaw lang ang magdedesisyon. Sakop din nito ang opinyon ng ibang tao. Hindi ba sinasang-ayunan ng mga kaibigan mo ang iyong pinili? Iniisip ng mga magulang mo na hindi kayo bagay ng partner mo. Para sa isang stoic, ingay lang ito. Ang kanilang opinyon ay nasa kanilang isip, sa kanilang sakop ng kontrol. Pero sa iyong sakop ng kontrol, ang sarili mong saloobin sa iyong partner at ang iyong buhay. Si Marcus Aurelius, bilang isang emperador, ay patuloy na humaharap sa mga intriga, sismis at balibalita, kasama na ang tungkol sa kanyang sariling asawa. At ang kanyang halimbawa ay nagpapakita kung paano gumagana ang pilosopiyang ito hindi lamang sa teorya, kundi maging sa pinakamahihirap na kalagayan ng buhay. At dito na nga tayo sa pinakamahalaga, sa puntong talagang magpapabago sa inyong pananaw. Marami ang nag-iisip na ang stoicismo ay tungkol sa kawalang damdamin at pagiging malayo pagdating sa pag-ibig. Na ang isang stoic ay umiibig ng hindi totoo, walang simbuyo ng damdamin. Ngunit ito ay isang malaking kamalian. Sa katunayan, eksaktong kabaligtaran ang totoo. Itinuturo ng stoicismo na tanggapin ng isang tao kung sino siya dahil ang pagtatangkang baguhin siya ay pagtatangkang kontrolin ang hindi makontrol. Ito ay landas patungo sa walang katapusang pagkabigo. Nauunawaan ng isang stoic na ang kanyang kapareha ay isang hiwalay na universo na may sariling iniisip at nararamdaman na wala siyang kapangyarihan. At ang pagkaunawa na ito ang nagbubunga hindi ng pagiging malamig, kundi ng napakalalim na paggalang at tunay hinog na pag-ibig. Alalahanin natin si Marcus Aurelius. Maraming masasamang tsismis ang kumalat tungkol sa kanyang asawang si Faustina. Ano ang gagawin ng isang ordinaryong tao? Magkakagulo, susuko sa selos. Ngunit ano ang ginawa ng emperador pilosopo? Sa kanyang mga personal na tala-arawan, pinasalamatan niya ang mga Diyos para sa isang mapagmahal, tapat at simpleng asawa. Hindi niya hinayaan
ang mga salita at haka-haka ng iba na sirain ang sarili niyang pananaw at ang kanyang pamilya. Pinili niyang mag-focus sa mabuti at kontrolin ang kaya niyang kontrolin, ang kanyang sariling saloobin. Hindi ito kahinaan. Ito ay hindi kapani-paniwalang panloob na lakas. Sa huli, ang pilosopiya ng stoicismo sa relasyon ay hindi para mas kakaunti ang maramdaman. Ito ay paraan upang magmahal ng mas matalino, mas payapa, at mas matatag. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang relasyon, hindi sa mga emosyonal na pagbabago-bago, kundi sa isang matibay na pundasyon ng paggalang sa sarili at paggalang sa kapareha. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Kung ito ay nagbigay sa inyo ng pagkakataong mag-isip, pindutin ang in-like at mag-subscribe sa channel upang hindi ninyo mapalampas ang mga bagong paglalakbay sa mundo ng karunungan. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Anong payo ng stoicismo ang naramdaman ninyong pinakakapakipakinabang para sa modernong relasyon? Isulat sa comment section. Talagang interesado akong basahin ang inyong mga iniisip.